Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Happy Lord's Day po. At tunay po na ang inyong presensya ay isang paalala po kung gaano katapat ang ating Panginoon. Tama po ba? Yes po. Baka po pwede nating batiin ang ating katabi. Sabihin po na, I thank the Lord for your presence. Yan. So, alam ko po na sa buong linggo na lumipas po, ang bawat isa po sa atin ay may iba't ibang naging sitwasyon sa buhay. Tama po. So let me share po yung ating verse. Sabi po sa Panaghoy chapter 3, verses 22 to 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang kahabagan ay walang katapusan. Ito'y laging bago, bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Alalahanin po natin yung katotohanan ng verse na ito na ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang pinagdaanan, may mga nagalak, may mga dumanas ng kalungkutan. Merong iba po sa atin na nag-aantay pa rin po ng katugunan sa kanilang mga panalangin. Pero isa lamang po ang ating katotohanan at pinanghahawakan. Ang katapatan ng Diyos sa ating buhay ay tunay na naranasan ng bawat isa sa atin. Ano man po ang ating naging kalagayan, dapat nandoon yung ating puso na handang magpasalamat sa ating Diyos dahil patuloy nating nararanasan ang kanyang pag-ibig at patuloy nating nadarama na, Lord, eto yung habag mo. Ang habag mo tuwing umaga ay laging bago. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya sapagkat ang Diyos ay naging tapat noon, naging tapat ngayon, at magiging tapat sa habang panahon. Sa sandali pong ito, tayo po ay sama-sama pong pumikit. Atin pong alalahanin kung paano naging tapat ang ating Panginoon sa ating buhay. Meron tayong mga answered prayer. Naranasan natin pagkalooban tayo ng kalakasan sa gitna ng mga pagsubok. Naranasan natin ang kapayapaan sa gitna ng iba't ibang suliranin na atin pong naranasan. Alam ko na minsan napakabigat ng ating pakiramdam, pero patuloy na tayong nire-remind ng Lord, nandito lang ako, hindi kita iniiwan, kasama mo ako, at mananatili akong tapat sa iyo. Ating pasalamatan ng Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig sa atin ay wagas. Minsan tayo ay nakakalimot, pero si Lord laging nandyan para sa atin. Hindi nauubos ang habag ng ating Panginoon para sa atin. Kaya lagi tayong magtiwala sa Kanya. Lagi natin siyang kausapin, lagi natin siyang takbuhan. Dahil sa lahat ng oras, hindi niya tayo iiwan. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Salamat, Lord, dahil sa tuwing umaga, may panibagong habag, Lord, kaming nararanasan. Maraming salamat, Lord, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Ano man ang sitwasyon ng aming buhay, nananatili kang tapat sa iyong pangako. Nais namin, Lord, na ang aming puso, ang aming isip, ang aming gawa ay maituon sa iyo. Nais namin na mabigyan ka ng karangalan
sa lahat ng aming ginagawa. Tunay, Panginoon, na patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayong umaga. At nawa, sa umagang ito, Ikaw, Lord, ang maging sentro ng aming panambahan. Bless, Lord, lahat ng aming mga partakers for this morning. Help them, Lord, to minister upang patuloy ka naming makilala, upang patuloy ka naming maitaas. At alam namin, Lord, na walang iba kundi ang banal mong pangalan lamang ang dapat naming papurihan. Lord, we are offering this day to you. Nawa, Panginoon, na sa aming gitna, ang pangalan mo lamang ang siyang maitaas. Ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. And happy Lord's Day po sa bawat isa sa atin. At purihin po ang Panginoon for His mercies are new this morning. At maaari ko po bang anyayahan ng bawat isa at atin pong sabay-sabay na basahin ang ating pong teksto sa umagang ito. Maaari po ba tayong tumayo? Basahin po natin ang sinasabi sa Psalms chapter 145 verses 1 to 4. Basahin po natin, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Ito po ay awit ng pagpupuri ni David na nag-aanyaya sa atin na purihin ang Panginoon. Pasalamatan ang Panginoon dahil siya ay dakila, dahil siya ay tapat, dahil siya ang Diyos na buhay, na patuloy po na mabuti at nagahari sa kanyang trono. And this morning po mga kapatid, lahat po ng ating pasalamat, lahat po ng ating pagpupuri sa Panginoon ay sama-sama po nating ialay sa kanyang harapan dahil siya ay karapat-dapat. At wala pong nararapat na gawin sa umagang ito kundi ang papurihan ng Panginoon, kundi itaas ang kanyang dakilang pangalan. At pong pribilehyo ang meron tayo ngayon na nagsama-sama tayo, the redeemed, ang kanyang mga pinili, ang mga nakakakilala sa Panginoon upang kilalanin at purihin ang Diyos na banal. Maaari po ba nating salubungin ng malakas na palakpak ang Panginoon ng may kasiglahan, may pasasalamat at may pagpupuri sa kanyang harapan. Sama-sama po tayong umawit at sumamba sa Panginoon. Let's sing His praises. Worship Him. Gamitin po natin ang ating mga tinig, ang ating mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Siya'y banal at karapat-dapat. Purihin siya. Let's sing. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, O Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging
po to worship the Lord, basahin po ulit natin ang awit 145, verses 8 to 10. Ang sabi naman po dito, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalingan niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Purihin po ang Panginoon, pagkat siya ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang Diyos ng kahabagan na nahabag sa bawat isa sa atin. Hindi man po karapat-dapat, ngunit binaranas po ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya this morning po, siya ay karapat-dapat na pasalamatan, karapat-dapat na alayan ng ating mga buhay at pagsamba. And may we be in awe. Mamanghabot tayo sa Panginoon na siyang dakila, siyang Diyos na buhay, the Almighty God. And let's worship Him. Tayong mga nilikha, pasalamatan at purihin po natin siya. Masama tayo magpuri, mga kapatid. Let's sing. Salamat sa dakila mo, pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ika'y nararapat, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. O kabiyong likha, kabiyong likha'y luluhod sa'yo. Itataas ang ngalan mo, at bawat labi ay magpupuri.
Ang lahat, Panginoon, na salamat ay sa dakilang pangalan mo po lamang. Salamat, Lord, na ito kami sa iyong harapan dahil po lamang sa iyong kahabagan, dahil po lamang sa iyong grasya. And we thank you, Lord, dahil ikaw po ang Diyos na mabuti. We thank you, Lord, dahil ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay. Anumang panahon, Panginoon, anumang sitwasyon, Panginoon, ikaw ay tapat. At karapat-dapat, Panginoon, na purihin. Karapat-dapat, Panginoon, na pagkatiwalaan. Karapat-dapat, Panginoon, na alayan na aming lahat-lahat. Lord, we thank you dahil ikaw ang aming buhay. Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. At ang bawat puso po sa umagang ito ay nagpapasalamat kung gaano ka kadakila at kung gaano ka katapat sa aming mga buhay. Maaari po ba nating awitan ng Panginoon na may pagpupuri, na may pagsamba, na galing sa ating mga puso at kalakip ang pagpupuring wagas sa ating Panginoon. Let's sing to Him as one voice. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Tunay namin napasubay sa iyo lamang iyakin mo puri ang pagpupurit pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat ang tunay na amin na pagsambay sa iyo lamang iaalay. Jesus. Purihin ka aming Ama. Salamat po sa aming Panginoong Jesucristo for His finished work on the cross. And salamat po dahil dito kami yung pinatawad. Dahil dito, Panginoon, you have adopted us as your sons and daughters. At dahil dito, Panginoon, kami ay magpupuri, kami ay sasamba sa iyong harapan. Maraming salamat po sa umaga ito, Panginoon. Maluwalhati ang pangalan mo at lalo, Panginoon, ikaw ang makita at ikaw ang mahihayag sa aming mga buhay. Ito pong aming samang at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at amen. Maraming ba nating palakpakan ng Panginoon? Maraming salamat po. Patuloy po tayong manalangin at tinatawagan po natin ang ating mga kids dito po sa Dakong Unahan at ang ating pong mga kapatid po na meron pong tanging kahilingan at pagpapasalamat sa Panginoon. Kayo po inaaniyahan dito po sa Dakong Unahan at bako po na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa magandang umagang ito na idinulot niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na kaming lahat ay magkasama-sama upang ikaw ay purihin, luwalhatiin, dakilain ang iyong banal na pangalan. Sa amin pong paglapit sa inyo, sa iyong paanan ngayong umaga, kalakip ng aming pong pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo ay amin pong hinihingi ng tawad sa inyo ang lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kung meron po kayo nasumpungan sa aming lahat, Panginoon, patawarin niyo po kami, pakalinisin niyo po kami sa lahat ng aming mga nasambit, naisip, nagawa, Panginoon, na hindi po naging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Humingi po kami, Panginoon, ng tawad sa inyo. Maging katanggap-tanggap at kaaya-aya, Panginoon, amin pong ginagawang pagsamba sa inyo sa umagang ito. At sa patuloy po namin paglapit sa inyo, aming Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang bawat isa po sa amin. Kami pong lahat, Panginoon, ay nagagalak, Panginoon, na sa buhay po namin wala na pong pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay po namin, kundi ang naranasan po namin, Panginoon, ang dakilang kaloob ng aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Kaya po sa patuloy po naming paglakad, Panginoon, sa journey na ito, dito sa mundo, Panginoon, aming pong panalangin ay masumpungan niyo po kaming lahat na nagtatapat, sumusunod, at lumalakad, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin na sumapit sa kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo sa kanila ng panibagong taon ng buhay. Sa lahat po ng sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal,
Maraming salamat po. Maging sa mga kapatid po namin nagpupuri sa iyo sa pagtugon niyo pang Panginoon sa kanilang mga dalangin. Maraming salamat po. Ang ilan po sa kanila ay meron pong kahilingan sa inyo. Salamat Panginoon sapagkat inyo pong sinabi sa aming lahat na kung kami po ay tatawag sa iyo, Panginoon, ikaw ay tutugon at magpapakita ng mga bagay na hindi po namin naunawaan. Sa umagang ito, sa aming po mga panalangin, Panginoon, idinudulog po namin ito sa iyo na may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At sa kabuuan po ng iglesyang ito, Panginoon, masumpungan niyo po kaming lahat na lumalakad sa pananampalataya at hindi po sa mga bagay po na nakikita po namin, Panginoon. Sa iba't ibang karanasan sa buhay na nagdaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat merong mga itinuturo ka po sa amin. May ipinapaalala ka po sa amin, Panginoon, at meron ka pong bagay na nais pong gawin po namin, Panginoon. Mangungusap ka po sa amin, O Diyos, at makikinig po ang iyong mga lingkod, Panginoon. At sa pagkapatong po ng kamay ng iyong mga lingkod, Panginoon, panalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa po na narito sa harapan, Panginoon, ay lumakad sa pagsunod sa iyo. Lumakad, Panginoon, na sumasamba sa iyo kahit anumang panahon, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
aming dalangin na mayroong pagpupuri pagkapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Okay kids, mari na kayong pumunta sa inyong mga Sunday School class. Yan. Nang matahimik. Naalala niyo po ba nung kayo mga bata? Excited na silang bumaba. Narinig yung mga bata, gusto nilang bumaba, kayo na pa, okay. Antayin lang po natin silang mapayapang makababa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga at mapagpalang araw ng pagsamba. Ngayon po ay buwan ng Agosto at ang ating pong bansa ay nagdiriwang ng linggo ng wika. Pero sisikapin po ng inyong mga lingkod at kayo na po sinimulan po ng ating pong, in English ko na agad, praise and worship team, na maging Tagalog po ang mga awitin na ating awitin sa buong buwan ng Agosto. At kami naman po ni Diakonisa ay sisikapin po na maging Tagalog ang mga sermon na amin pong ihahatid kada linggo. Pinag-practice ko po kasi yung aking sabihin eh. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nyo nga po ang inyong katabi na may ngiti sa inyong mga labi. Yan. Kanina pong umaga ay nagpaparamdam na si Jose Marichan dahil isang buwan na lang ay bare months na. Bigla ko rin naalala ay anniversary month na rin natin. Kaya una kong nakausap kayo na si Ate Lala dahil sa susunod na buwan ay magiging abala na rin po tayo sa pagdiriwang sapagkat alam natin tuwing kaarawan, masayang-masaya ang lahat. Kaya po, tayong lahat po ay maging excited po na ipagdiwang po ang... ilang taon na nga po ba ang church po natin? Kung natandaan niyo pa? 114 na taon. Yan, 114 years. So, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. At sa atin pong serye ngayong buwan ng Agosto, tatawagin po natin itong magpapatuloy ang hindi napapagal na pagpapagal. Okay. Dahil po ang atin pong pagkukunan po ng mga aralin or sermon every Sunday ay nakatala po sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Kung paano po natin ma-appreciate ang turo po ng Panginoon sa magitan ni Pablo, kung paano po magiging matatag ang bawat mananampalataya kahit na tayo po ay nakakaramdam ng pagod. Yan, sino po ba dito ang medyo pagod ngayong umaga? Yan, pagkapagod para sa Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi po nasasayang. Amen po ba? Yan, lahat tayo ay dumaranas po ng kapaguran, physically, mentally, and spiritually, or emotionally dahil po sa iba't ibang factors po sa buhay po natin. Pero alam niyo po, isa po sa pinakamasarap na ginagawa po natin ay yung ating pong paglingkod para sa Panginoon. Siguro po nais kong ibahagi sa inyo ang isang sariwang palitan po namin ng mensahe ng aking kapatid. Si Abigail po ay pumasok sa bivocational. Sabi niya sa akin kahapon, Kuya, parang ako ang susunod kay nanay ah. Sabi ko, di mainam. Yan, siya po ay actually they're praying for, meron po silang planong pamilya this year. Pero hindi pa pinagkakalob ng Panginoon na sila po ay makalipad ng Australia. Pero sabi ni Abby kahapon sa akin, Kuya, parang merong ibang direction si Lord sa amin. Siya po ay malinaw daw sa kanya na siya ay pumasok po doon sa bivocational. At sabi niya parang kaka-attend ko ng mission, kaka-volunteer ko sa mission ay nararamdaman niya yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya. Sabi ko, masaya ako para sa iyo at ginagawa mo ang nararapat para sa ating Diyos. At wala pong ibang masarap na ginagawa sa buhay po natin dito sa daigdig ay ang paglingkod sa ating Diyos. May kasamang pagod, puyat, alam niyo po, yung mga nakikita natin sa screen, yung mga narinig yung tugtog, yan po ay hindi naman kanina lang ininsayo, hindi lang po kayo na yan naisip ng ating mga kapatid, pero yan po ay pinagpaplanuhan, ipinapanalangin, ginagamitan po ng galing, kaya po tayong lahat ay pinagpalad dahil po sa ating mga kapatid na binagkalooban ng Diyos ng mga talento. Palakpakan naman natin ang Diyos. Ina-appreciate po natin ang gawa ng Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid. At sa ating pong buwan po na ito na pag-aaral natin ng sharing ito,
Nais po nating maabot ang ating pong layunin na dahil tinitiyak ng muling pagkabuhay ni Kristo ang ating tagumpay, ang ating pananampalataya ay dapat manatiling hindi matitinag at ang ating paglingkod sa Kanya ay hindi kailanman masasayang. Alam niyo po, isang napagandang consolation mula sa ating Panginoon na ang aking palang ginagawa para sa Diyos ay hindi masasayang. Kahit na may mga taong hindi po nakikita ang ating ginagawa, subalit sa Diyos po na alam nating nasa lahat ng dako ay nakikita ang ating ginagawa. Pamilyar po tayong lahat sa angkla na nakakabit po sa isang bangka o malaking barko. Napakalaki po ng tungkulin ng angkla or ng anchor dahil pinapanatili po na ito na manatili doon sa isang lugar kahit na may mga alon pong dumating sa buhay ng isang barko. Alam niyo po, hindi po ito madaling matatangay o maipapadpad ng hangin saan man ito nais dalin ng hangin. Bakit po? Dahil po matatag na nakakapit sa pundasyon ang angkla. At ganon din po nating titingnan sa buwan na ito na tayo po bilang mga mananampalataya ay dumaan, daraan at dadaan po sa maraming bagyo ng buhay po natin. Amen po ba? Gusto niyo po ba ng bagyo? Ayaw, di ba? Ayaw naman. Kaya naman po, dadaan talaga tayo lahat, di ba? May mga dinaanan na po tayo sa kasalukuyan po. Sino pong dumadaan sa bagyo ngayon? Depende na lang kung anong signal number, 1, 2, 3, 4. Pero, ang katiyakan po sa ating pag-aaral, kahit na po sa sakit, karamdaman, o kamatayan man, sa maraming pagsubok na ito, ang katotohanan po na ating pong pangahawakan ay dahil po sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, sa Kanya nakaangkla ang ating tagumpay araw-araw at matapos at matatapos ang bawat bagyong darating sa buhay po natin. Laging may biro po, there's always a rainbow after the rain. Nagbibigay pag-asa ang bahaghari kapag ito ay nakikita po natin. Sa atin naman po, hindi bahaghari, pero alam natin ito ay nasa Biblia, pero si Kristo ang nagbibigay pag-asa po sa atin araw-araw. Napakasarap pong huminga ng malalim kapag tayo ay nakaraos sa isang pagsubok. Sa mga nakatapos sa exam, nakatapos sa iba't ibang uri, literal na exam man ito, o literal na kailangan mong dumaan sa isang mahirap na daanan ng sasakyan, napapabuntong hininga po tayo dahil nalagpasan po natin ang lahat ng ito. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayong umaga ay tagumpay mula sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ang ating pong talataan ay matatagpuan po natin sa unang Korinto chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang mga salita. Sagutin po natin ngayong buwan na ito, ano nga ba ang halaga ng ating paglingkod? Ano din po ang halaga ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay? At bakit ito mahalaga? Sa dalawang puntos po na ating pag-aaralan ngayong umaga, mula po sa unang bahagi ng talata. Okay lang Kuya, pabalik natin, or Faith, pabalik natin ng yan, okay. So dyan po iikot sa buong buwan po ng Agosto ang ating mga topic patungkol po sa mga katatagan po ng buhay na nais po nating maranasan habang ang ilan sa atin ay dumaranas po ng pagsubok at bagyo ng buhay po natin, habang tayo ay nagbibigay ng buhay at naglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga salitang, kaya nga, mga minamahal kong kapatid. Simulan po natin sa unang punto ng ating pag-aaral, ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsasagawa. Sa Biblia po ay nabasa at mababasa po natin ang mga katagang, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At nung tayo po ay lubos na nakilala sa Panginoon, tayo po ay dinisenyo ng Panginoon na gumawa ng mabuti araw-araw. Mula po sa unang mga salita na ating pong binasa mula po sa unang Korinto, Kapitulo 15, nandun po ang salitang kaya nga, or sa English po ay therefore. Sa mga sulat po ni Pablo, mababasa po natin sa Aklat ng Roma,
sa Roma chapter 8 verse 1 at Roma 12 verse 1 ang mga katagang kaya nga wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Alam niyo po ba kung atin pong bibigyan ng oras na basahin ang mga bagong kapitulo or talata bago humantong po yung chapter 8 and chapter 12, meron pong mga doktrina or mga theology na tinuturo si Pablo patungkol po kung paano tayo mamumuhay sa araw-araw. At sa mga talataang ito ng verse 1 ng chapter 8 at verse 1 ng chapter 12, itinuturo po dito ni Pablo kung papaano po natin maisasagawa or maia-apply ang mga sinabi niya sa mga naunang mga talata. Kaya po napakahalaga na wag po nating iwasan yung mga pagtuturo po sa atin, yung mga itinuturo sa atin, sapagkat hindi po natin lubos na maintindihan kung papaano. Kasi po ang mga tanong ay what, why, how. So papaano natin gagawin ito? Nabanggit ko nung nakaraan, madalas po sa atin kapag tayo ay may bagong telepono or telebisyon, tinatapon na po natin yung manual. Sapagkat iniisip natin at inaakala natin, kayang-kaya na natin yan, kahit 2 pindutan lang yan o 3, pero kailangan pala nating mabasa at maunawaan ang manual na binili po natin kagamitan. Ganon din po sa atin pong pananampalataya bilang mananampalataya, mahalaga pong binabasa natin ang Biblia, inuunawa ito, at itinuturo din po sa atin ng Biblia, ano ba ang kahalagahan ng kaya nga. Ibig sabihin po, dumating sa punto ng pagtuturo ni Pablo na kailangan po niyang ibigay sa mga mananampalataya ano po ang dapat po nilang gawin. Ang salitang kaya nga ay very powerful po dahil po sa tuwing may salitang kaya nga po tayo makikita ay tinuturo po sa atin ang pansin na dapat po nating pagtuunan ng oras kung papaano natin ba isasagawa practically yung mga kailangan po nating gawin na pagsunod sa ating Diyos. At sa mga naunang talata po doon sa unang Korinto, Kabanata 15, mula po sa 1 hanggang 57 talata, nandun pong tinuro ni Pablo ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ipinaliwanag po ni Pablo ang ganap na pagkatagumpay ni Kristo laban po sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Tuwing kailan po ba natin ginagamit ang salitang victory or pagtatagumpay? Ang ilan po, ikinakabit po nila ang salitang ito dahil sila po ay magaling, dahil naghanda sila, dahil hindi magaling yung kalaban nila, kaya maituturing na sila ay magaling. Pero sa konteksto po ng ating pong pinag-aaralan at bilang mananampalataya, hindi po tayo naglilingkod para magtagumpay. Hindi po tayo sumisimba o nagsisimba para magtagumpay. Tayo po ay lumalaban sa bawat laban natin at bagyo ng buhay natin mula sa tagumpay ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin tayo po ay matagumpay na. Hindi po tayo magtatagumpay pa lamang. Tayo po ay matagumpay na sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil po sa buhay ni Jesus, ay tinitiyak po ang ating tagumpay at ang buhay ay hindi lamang po puno ng pag-aalinlangan o pag-atras. May mga tao din po na kapag pakiramdam niya siya po ay matatalo na, aatras na dahil akala niya hindi na po siya mananalo. Kaya na pong umaga sinikap kong makagising po ng 3:30 dahil po aking pong sinusubaybayan yung ating atletang si Alex Iyala at mula kahapon ay aking napansin yung kanyang determination na makuha po niya yung kampiyonato. So kanina, habang inobserbahan ko yung mga galaw niya, very focused po siya. Well, nagsismile pero ramdam mo yung gusto niyang manalo against dun sa isang manlalaro po na for how many years po ay naging top 1 po sa tennis. Nanalo po siya kanina at alam niyo po ang kanyang binigyan ng pagpaparangal po yung kanyang coach dahil po bukod sa kanyang ito ay kasama sa labanang ito. Pero sabi niya, kung ano man ang ginagawa ko ngayon dahil po sinasabi ng aking coach. Ganun po kahalaga sa kanyang pagkapanalo yung sinasabi ng kanyang coach, ng kanyang guro, ng nagsanay sa kanya.
Tayo naman po bilang mananampalataya, yes, may mga pastor pong nagtuturo sa atin, may mga leader po tayo, pero alam niyo po, yung mga leader po na yan at kami rin po bilang mga manggagawa ay nagkakamali din po. Kaya po kung tayo po ay titingin po sa mga tao, maglilingkod para sa tao, at susunod dahil sa tao, dahil sinabi ng tao po sa atin, maling tagumpay po ang atin pong ginagawa. Pero dahil po tayo ay nananalo sa araw-araw mula po sa tagumpay ni Kristo at ang pag-asa sa muling pagkabuhay ay nag-uudyok po sa atin araw-araw upang atin pong malakaran na may kagalakan, malakaran po na mayroon pong pagtitiwala sa Diyos at malakaran po natin na may pagpapagal kahit nahihirapan na po tayo, ginagawa po natin to for the glory of God. Ang katotohanan po ng muling pagkabuhay ni Kristo ang ating matibay na pundasyon katulad ng angkla upang manindigan at maglingkod ng walang pag-aalinlangan. Kaya po tayo po ay binibigyan ng matinding encouragement ni Paul today. Ano ba yung paninindigan mo? Ano ba yung pinangahawakan mong katotohanan sa iyong paglingkod? Anong pinangahawakan mong katotohanan patungkol sa iyong commitment, sa iyong ministry na meron ka sa oras na ito? At nakakatuwa pong isipin na hindi po tinapos ni Pablo ang kabanata na ito na wala po siyang pagbibigay, pagpapahalaga sa mga aral na kanyang tinuro sa mga taga-Korinto at kung papaanong nais ni Pablo na sa kanyang mga mananampalatayang kanyang sinulatan ay nais niyang makita ang isang larawan po na kanilang mai-apply, maisagawa ang lahat ng ito. Alam niyo po, yun naman po talaga yung atin pong isa sa mga maraming layunin po sa buhay natin. Bakit po tayo dumadalo sa mga pagtitipon pong katulad nito? Nais ng Diyos na maisagawa natin ang lahat ng itinuturo po sa atin. Ang aralin po ay mananatiling aralin hanggat hindi po natin to ginagawa o isinasagawa ang mga aral pong itinuro po sa atin. At ang salitang kaya nga, ang tulay mula sa mga doktrina or theology papunta doon sa aplikasyon na hinahanap ng Diyos na gawin po natin araw-araw sa ating mga kinikilos, sa ating mga iniisip, sinasabi at isinasagawa. Sa buhay po ni Pablo, ang naging dahilan ng buhay niya nagpatuloy, nagpapagal para sa Panginoon, ito po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Dahil tiniyak ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tagumpay na meron po si Pablo. Tayo po lahat ay marahil nakadaan na po sa maraming tulay, literal po na tulay. Imagine po ang isang pagtawid po natin sa isang tulay, sa isang napakataas sa tulay habang may malakas na bagyo. Nagsubok po akong balikan ang mga memorya ko po kung ano nga ba yung mga tinawid ko ng mga tulay na ako ay punong-puno ng takot dahil yung aking tinawid na tulay ay yari po sa kahoy, kinakalawang na yung aking tinatawid. You try to recall yung memory po ninyo kung meron na kayong tinawid na mga tulay na punong-puno kayo ng takot. Of course, kung tayo po ay tatawid sa isang tulay kagaya po nito, marahil mag-back out na po tayo. Atras na po tayo. Dahil kahit gustong-gusto mong makarating doon sa kabila ng tulay, pero dahil nakikita mo na baka pagyapak mo doon sa gitnang bahagi ng tulay, ay bumigay ang tulay. Pero ang naisip ko po kasi habang ina-attach ko po yung pictures po na yan, nung ako po ay fourth year high school, way back 1990, 2000, marami ay hindi pa po sa inyo, di ba po meron tayong tinatawag na CAT? Doon sa CAT po ay meron tayong, kami po noon ay nagkaroon ng two days po na team building. Doon po sa isang pagsubok po na aming ginawa mula sa isang puno, patawid sa isang puno, kailangan po naming tumawid, gamit lamang po yung dalawang lubid. Tatapakan mo at hahawakan mo. So imbes po nakabahan po kami, ang naging kalabasan po ay tawa po kami ng tawa dahil nung ako po ay tumawid, parang alam na ni Samin nangyari, okay? Nasayad po yung aking paa doon sa lupa dahil sobrang bigat ko po. At di ko na po nagawang maghanap ng picture nung ako po ay high school. Sobrang laki ko po noon eh. Mas malaki po ako noon kaysa katawan ko po ngayon. Kaya po imbes na matakot at mangamba, nagtawanan po yung mga kaeskwela ko dahil nga po lumundo po yung lubid dahil sa sobrang bigat.
kinakatakutan, pero dahil sa ibang mga pangyari sa buhay, nagiging masaya na lamang yung pagsubok, no? Pero sa gantong uri po ng tulay, marahil po iilan sa atin susubok na tumawid. Pero kung tayo po ay tatawid sa isang tulay na alam nating na ang pundasyon ay matibay, nakabaon sa malalim na pundasyon, malakas ang loob po natin na tumawid. Kahit po may bagyo, kahit po malakas ang hangin, malakas ang ulan, tatawid po tayo. Bakit po? Kasi confident po tayo na ang pundasyon ng tulay na ito ay matatag. Ang salitang, ulitin ko po, ang salitang kaya nga, ito po yung bakal na nagdudugtong mula sa isang bahagi ng lugar na ito papunta sa isang lugar upang makita po natin, matupad po natin ang sinasabi ng Biblia, created to do good works. And faith without good works is dead. So nais po ng Diyos na yung kaya nga ni Pablo ay maging dahilan upang ating maisagawa ng mainam at mabuti ang bawat aralin katulad ngayong oras na ito na ating pong tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ay makita sa atin ng Diyos na maisagawa po natin ang mga bagay po na ito. Kaya po napakahalaga sa Biblia ang salitang kaya nga. Papunta doon sa isang buhay na nagtatagumpay dahil po kay Kristo. Basahin po natin yung unang talata hanggang 7 talata po ng unang Corinto chapter 15. Ang sabi po dito sa, ayan, wala yung verse 1 ano? Okay, verse 2. Naliligtas kayo sa magitan nito patungkol po doon sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Marami palang nagsasabing pwedeng sila po ay tinatawag nilang kanilang sarili na sila po ay Kristiyano. Pero wala pong matibay na pananalig sa kung ano man pong ginawa ni Hesukristo. Ituloy po natin, verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga. Pakisabi nga pong salitang pinakamahalaga. Marami pong tinuro si Pablo, pero ang sabi niya sa kanyang mga aral, pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil saan daw po sa ating mga tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinabi ng kasulatan. Ito po ang mabuting balita. Si Kristo po ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Verse 5. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na ang ilan at nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Patunay po na si Kristo ay muling nabuhay. Ibang talata pa po, verses 54 and 55. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Verse 57 o 55. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? And verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. May tagumpay kay Kristo. Wala po sa anumang aral sa mundong ito, tanging kay Jesus lamang ang tagumpay na meron po tayo sa buhay na ito. At pagdating po sa verse 58 after ng verse 57, doon po sinabi ni Pablo ang napaka-konkreto at maliwanag pong aplikasyon ng pagtuturo patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, dahil buhay si Jesus, dahil tinalo na niya ang kamatayan, at dahil sigurado ng ating tagumpay kay Kristo, narito kung paano tayo dapat mamuhay ngayon. At yun po yung ating pag-aaralan sa mga susunod po na linggo na ating pong pag-aaral patungkol po sa talatang ito ng verse 58. Nais din po ng Diyos sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng paggawa ng mabuti. Sa ating pong pagsunod sa Diyos, mula doon sa ating pong araw o oras na kinilala po natin ang buhay na ito ay makasalanan at may kaparusahan at ibinigay natin sa Diyos ang ating buhay,
Nais ng Diyos na ang pananampalatayang meron po tayo ay magbunga sa paggawa ng mabuti. Muli, ang salitang kaya nga ay nagpapakita ng pananampalataya po ay hindi simpleng kaalaman lamang ng ating mga isipan, ngunit ito po ay nagtuturo sa atin na mambuhay po tayo na namumunga. Isinulat po ni Pablo ang kabanatang ito upang tayo po ay magbago sa ating mga kilos. Sapagkat ang katotohanan muli ng pagkabuhay ni Kristo ang nagiging dahilan bakit tayo dapat magpakatibay, magpakatatag, huwag matitinag at laging masipag sa paglingkod sa Panginoon. Nais na makita ng Diyos sa atin, walang titigil po sa paglingkod. May mga nagpapahinga pero tutuloy pa rin po tayo. Pwede bang paki-encourage mo yung katabi mo? Tuloy-tuloy lang. Magpakatatag ka at huwag matitinag. Meron akong naawit na habang tinatay ko kahapon yung kay Kristo lang, tiwala ko, ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay, doon po natin naalala na dahil kay Kristo, tayo po ay nagtagumpay. Ang kanyang muling pagkabuhay ang dahilan kung bakit may saysay at halaga ang lahat ng ginagawa po natin para sa Diyos. Kaya po, wala pong masasayang at nasasayang na paglingkod para sa Diyos. Pangalawa po, pagmamahal para sa minamahal. Okay? Muli, tingnan mo ang katabi mo, minamahal mo ba yan? Yan. Alam niyo po si Pablo, pansinin niyo rin po, lagi niyang binabanggit ang mga katagang mga minamahal. Sa mga may asawa o sa mga nanay, kapag malambing, yung tinatawag niyo yung mga anak sa tawag na palayaw, di ba? Pero pag galit na, tinatawag ang buong pangalan. Alam niyo po ba si Pablo din ay meron pong iba-ibang pakaulugan ng kanyang pagtawag po ng mga minamahal, love, di ba? May hinihingi, love, di ba? May ginawa kasing mali. So ano po ba yung mga ibig sabihin ni Pablo sa kanyang mga sulat patungkol sa mga salitang mga minamahal kong kapatid? Alam niyo po, bago po magbigay ng utos si Pablo, ipiniramdam niya po muna sa mga taga-Korinto ang kanyang pagmamahal. Kung paano po niya naranasan ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo. Bakit po sinulatan ni Pablo ang mga taga-Korinto? Sapagkat sa iglesia po ng Korinto, marami po silang problema. May hidwaan, may gulo, may panghihina. Ngunit hindi po kinilala ni Pablo na ang kanyang naranasang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay meron pong silbi ang buhay niya at may silbi ang bawat sinasabi niya ayon doon sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang salita pong minamahal na kapatid ay galing po sa salitang Griego ng ibig sabihin ay agapetos or adelpos na may malalim po itong kahulugan. Okay, next slide po tayo. Ano bang ibig sabihin po ng salitang minamahal na kapatid? Una po, nais pong ibigay ni Pablo sa mga taga-Korinto, ipaalala ang kanilang bagong relasyon kay Kristo. Mga minamahal, yan. Ang ibig sabihin po ni Pablo sa kanyang pangungusap na ito, tayo ay kay Kristo na. Tayo ay may bagong relasyon sa Panginoon. Nagpapaalala ng estado ng buhay po natin ng ating identity. So narito po na ang pangunahing ibig sabihin po ng pagtawag ni Pablo sa mga taga-Korinto ay upang ipaalala sa kanila na tayo po ay kay Kristo na. Tinatawag tayong mga kapatid, tinatawag tayong mga minamahal na kapatid sapagkat tayo po ay pamilya ng ating Diyos. At pangalawa, noon po ay merong pong mga Hudyo at mga Hentil. So may discrimination po. May mga nasa tabi lang, may mga taong kilala sa lipunan dahil sila yung mga Hudyo. Pero alam niyo po, nung tinawag ni Pablo na minamahal na kapatid, ibig sabihin, pare-pareho na po tayo kay Kristo. Wala pong mataas, walang magaling, walang mahina, walang hindi magaling. Lahat po tayo ay pare-pareho kay Kristo. Dahil po sa kamatayan ni Kristo, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, yung division na ito ay kanyang sinira. At nagkaroon po tayo ng pagkakaisa dahil kay Kristo. Wala na pong Panginoon at alipin po dito. Tayo pong lahat ay tagasunod. Tayo pong lahat ay disipulo ng ating Panginoong Kristo. Ang pagtawag ni Pablo ng minamahal na kapatid ay pagpapaalala na tayo pong lahat
kinikilala po natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At panghuli, para sa pagtutuwid, pangangaral at pagmamahal ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga minamahal kong kapatid, yan. Ginagamit din niya po ito kung ating mabasahin sa translation po ng Tagalog, ang Biblia po ninyo. Yan po ay ginagamit din ni Pablo bago po niya ituwid, turuan ng kanyang mga kapatid. Isa po sa mga natutunan ko po dun sa isang seminar po namin, paano daw po dapat mag-judge dahil ako po ay MAPI major. So, ang mga judge, syempre may gina-judge ka, di ba? Pero may system daw na magandang i-apply natin. Depende po sa gina-judge mo, okay? Yung hamburger principle. Okay, kapag ikaw daw ay nagbigay ng komento, positive muna. Okay, i-appreciate mo muna yung effort, yung ginawa, yung paglingkod ng isang tao, yung kanyang pagkanta. Pangalawa, yung patty o yung meat ng burger, doon mo ibigay yung isang constructive po na pagbibigay ng critics doon sa tao o pagtutuwid o pag-rebuke. Tapos, isara mo ang pangungusap sa kanya na may magandang pagtatapos. At ganon din po natin makikita po yung mga sinulat po ni Pablo doon sa kanyang mga sulat sa Corinto, sa Roma, sa Galacia, punong-puno po ng pagmamahal bagamat masakit. Yung katabi mo ba masakit magsalita yan? O puro sakit na lang binibigay sa'yo? O minsan ba may masarap din namang magsalita yan? Alam mo kapatid, parang ang baho-baho mo ngayon. Di ba? Nasabihin na ba kayong ganun? Di ba? Kapatid, parang amoy kakaiba. Okay, di ba? Minsan ang hirap din naman natin sabihin, ano? Pero wala pong iba naman magtutuwid sa katabi mo kundi ikaw lang eh. Hahayaan mo bang mas mapahiya pa siya sa ibang lugar kesa alam mong dapat sabihan mo na siya ngayon? Masakit naman po talagang masabihan, tama po? Masakit ituwid, pero masarap sa dulo. Kasi, salamat, sinabi mo agad. Kasi, kailan ba yun? Nag-speak ako sa patay, baliktad pala yung aking damit. Pakialala niyo ako kailan. Wednesday ata yun, so naka-quote pa ako eh. So, quote pa ako. Pagtingin, Wednesday, punta kami dun sa patay po, no? So, okay, sila Ate Lenny, tsaka si Ate Tet. So, lakad pa ako ng maganda dyan sa kalsada eh. Pastor, parang baliktad yung damit mo. Okay, di sabi ko, teka lang, doon ko papalitan na lang pagdating na kila Kuya Day. Si Lolo, nakita agad pagsakay ko doon sa sakyan, Pastor, baliktad yung damit mo. Kabango-bango ko pa, tas baliktad pala, no? Pero, mas mahirap naman kung magsalita ako doon sa patay na nakabaligtad, di ba? So, mas mainam na sinabi niya na po agad, kaya maraming salamat sa pagtutuwid. Meron na rin po akong karanasan dito, Pastor, hindi pantay yung botones. Salamat po dahil mas mahirap kung nag-speak na po ako, hindi pala pantay, di ba? So, Pastor, ang payat-payat mo na ngayon. Ayun, magandang balita yun, di ba? Di ba? Pero, minsan po, hirap na hirap po tayo magsabi ng ganun sa tao kasi inisip natin tatampo masasaktan eh. Pero alam niyo po, wala pong pinakamasarap na matanggap mula sa tao. Hindi po yung flattering words, kundi po yung pagtuwid po sa atin. Dahil iniiwas na po tayo doon sa pwede tayo mapahiya, pwede magkamali. Kaya po salamat sa mga taga-tuwid po natin. Kaya pasalamatan mo yung mga taong nagtutuwid sa'yo. Mahal ka niyan, okay? Tama ba? Mahal kayo niyan, okay? Kaya akala mo lang hindi ka mahal pero mahal ka niya. Mahal ka niya, di ba? Yung mga pinipm ka na lang dahil baka nahiya na lang, no? So, salamat. Salamat sa inyong mga pagtutuwid. Ito po yung naging pundasyon po ni Pablo sa kanyang pagmamahal sa mga taga-Korinto. Nais niyang ituwid pero dahil po doon sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Madalas po, syempre, pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ubrang wala pong itutuwid sa buhay po natin eh. Ito rin pong pagtawag ni Pablo sa mga taga-Korinto ay tanda po ng pagiging iisang pamilya po natin sa Diyos. Yung pagpapalakas po ng loob ni Pablo, it's a sign of mahal po niya yung mga taga-Korinto. Bakit po? Kasi damang-dama niyo po siguro kapag binabasa niyo yung mga letter ni Pablo, yung kanyang puso para sa mga taga-Korinto, Galacia, Efeso, at mula sa Diyos yung pag-ibig na pinapadama ni Pablo, hindi po mula sa kanya. At yung thinking po na, dahil pamilya tayo eh. Pamilya tayo ng Diyos eh. Iisa tayo eh. So mas mahalagang tayo po yung magtuwid sa isa't isa kesa po sa iba pa marinig po, di ba? Kaya po mahalaga po, kung meron po kayong mga suggestion, comments, yan, feel free to approach us upang mas maging mainam,
mas maging maganda ang ilang mga bagay na dapat po nating maaring i-improve sa ilang mga aspeto ng buhay po natin. Sa pagtawag po ni Pablo ng mga katagang mga minamahal, ito po ay tanda rin po ng kanya pong pagsamba at pag-ibig sa Panginoon. Dahil po ginaganap po ni Pablo yung kanyang tungkulin at layunin bilang isang lingkod po ng Diyos. At nagre-reflect po kay Pablo si Kristo kung paano pong tinuwid din ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tandaan po natin, bago utusan ni Pablo ang mga taga-Korinto, tinawag mo nang niyang mga minamahal. Kaya pala kapag tayo nag-rebuke din, wag naman direkta agad. Medyo may paglambing-lambing mo na, sister, brother, bro, alam mo ba, may sasabihin kasi ako sa'yo eh. Minsan kasi di ba, nature ng ibang tao, diretso tayo agad. Diretso tayo agad. Kaya yung intention natin, maayos naman, pero dahil sa base po sa tono, taas ng tono natin ginagamit, nagkakaroon tayo ng alitan. At bilang isang pamilya, tawagin mo ngayong katabi mo ng kapatid. Yan, kapatid. Yung kapatid na malambing, kapatid, di ba? Paano naman pagka tinutuwid mo yan? Kapatid, di ba? Late ka na naman. Okay, di ba? So, yung palang word na kapatid ay napakasarap bigkasin. Okay. Brethren, bakit po natin kailangan mahalin ng Panginoon? Bakit natin kailangan mahalin ang Panginoon at mahalin ang ating kapatid sa Panginoon? Sa iba't ibang aspeto po ng buhay po natin, aspeto ng pag-aaral, aspeto ng pagtatrabaho, pag-aasawa, at sa ibang maraming tanong, alam niyo po, ang laki din ng regalo po ng Diyos sa atin yung ating mga kapatid. Tama po ba? Yan. At mahirap po mamuhay mag-isa eh. Tayo po ay may mga life group, accountability group, mga nasusumbungan po natin. Napakahalaga po ng bawat isa. Kaya po, ganun po, binigyan ng mataas po na pagpapahalaga si Pablo sa kanyang mga kapatid na sinusulatan. At yung kanyang pagmamahal po sa mga taga-Korinto, bagamat marami po mga problema, maraming mga hidwaan, and nangyari din po yon sa kapanahunan po natin sa inyong mga pamilya, may mga hidwaan, may mga division, may mga tampuhan, may mga alitan. Pero alam niyo po, ang isang hindi po hinayaan ni Pablo na hindi niya gawin, yung hindi po ituwid at hindi po sulatan yung kanyang kapatid. Maraming mga kaparaanan upang atin pong magawa ang paglingkod na ito. Even sa mga tahanan po natin, binanggit po natin last month, our family is our first ministry. And even in our ministry sa family, paglingkod din po yung ginagawa natin sa Panginoon. Kasi kung ito'y ginagawa natin na maluwag sa kalooban natin, ang sabi ng Kolosas, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Kaya po kahit naguhugas ka ng pinggan, ayusin mo naman ang paghuhugas ng pinggan sapagkat kung ikaw ay nagdadabog naman, baka hindi mo na kay Lord ginagawa yan. Huwag po nating isipin ang paglingkod lang po ay sa loob ng church, but even in your workplace, sa community, every time we serve, binayaan po tayo ng Diyos na ilang mga kapatid po natin na nasa panunungkulan po sa ating barangay. Pinapanalangin po namin kayo na kayo po ay makapaglingkod ng tama, nanggaling mula sa pagmamahal ni Kristo sa atin. May mga guru po tayo, kayo po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan, especially ng mga susunod na henerasyon. Sa mga mag-aaral po natin na nandito, gawin po ninyong mainam ang inyong pag-aaral. Ito po ay paglingkod din para sa Diyos. Ginagawa natin to para sa Diyos. Huwag po ninyong isipin ang paglingkod ay may hawak ng mikropono, nagtuturo. Mas matindi nga po yung accountability sa Diyos eh. Pero lahat po tayo ay may ginagawang paglingkod. Ginagawa natin ito dahil po mahal natin ang Diyos. At bilang pagwakas po natin sa ating pag-aaral ngayong umaga, nais po nating bigyang pansin din po na yung kaya nga ni Pablo at pagtawag niya sa mga minamahal, ang ibig sabihin una, hindi po tayo nag-iisa sa laban na ito. Pamilya tayo kay Kristo at higit sa lahat, minamahal tayo ng Ama. Kaya nga mga kapatid,
malaman nating lahat na tayo po ay hindi nag-iisa. May katabi tayo, may life group tayo, may kapisanan tayo, may ka-churchmate po tayo. Pare-pareho po tayong makasalanan at deserve po natin ang kamatayan. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Biyaya ito ng Diyos. At dahil tayo ay pamilya ng Diyos, magtulong-tulong po tayo, magpanalanginan po tayo, magpalakasan po tayo ng loob. Kaya po, alam niyo po, pinakamasarap na larawan po ng iglesia, hindi po pagkatapos uuwi na, magde-take time po tayong humanap ng kapatid, papanalangin, encourage, kasi next week na naman po ulit tayo magkikita eh. Kaya po, bilang kapatid niyo sa Panginoon, segundo, minuto, pag-pray niyo po sila. May mga bagyong dinaraanan po yan ngayon. Kaya po, minsan isip natin, Pastor, ako din meron eh. Pero isipin mo ngayong oras na ito, paano kaya ako makapag-ministeryo sa aking kapatid sa Panginoon? May dahilan po bakit ka ngayong umaga ay nandito sa ating pananambahan. Kaya po, let's paint that picture na bago tayo lumabas ng pintuan na yan, i-make sure ko na ako ay nakakamay man lang, nakabate, yung ngiti natin, merong impact po yan. Kaya po, sikapin po natin na huwag tayong nagmamadaling umuwi. Sikapin po natin na tayo po ay makahanap ng isang kapatid natin sa Panginoon upang sila po ay mapagministeryohan po natin. Pangalawa, ang ating pundasyon ay hindi ang ating sariling lakas, kundi ang buhay ni Jesus mula po sa kanyang muling pagkabuhay. Ang buhay na ito ay patunay na buhay ang Diyos. Ang buhay na ito ay patunay ng Diyos po ay puno ng awa at biyaya. At pangatlo po, ang totoong pagkilala kay Kristo ay dapat nagbubunga ng pagbabago ng buhay. Mula po sa Tito chapter 1 verse 16, nais ko pong basahin ng talatang ito. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. Kaya po, dinisenyo po tayo ng Diyos, Efeso chapter 2 verse 10, to do good works. Kaya po ang lahat ng mga aral, mga teolohiya na tinuturo po sa atin, huwag lang lamang po itong manatili sa ating mga isip, kundi po manalangin po tayo sa biyaya ng Diyos na maisagawa po natin ang lahat ng ito. Katulad ng pinakita kanina sa Roma 12:1 and 2, yung kayangan ni Pablo, sa masaganang habag ng Diyos ay ialay po natin ang ating buhay, ang ating sarili sa Kanya bilang handog na buhay, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Kanya. Tayo po ay may isang awitin na nagsasabi po na kay Kristo lang yung tiwala po natin. Na dahil po sa muling pagkabuhay ni Kristo, yung ating kayabangan, yung pride, yung inaakala nating alam natin, pero dahil po sa muling pagkabuhay ni Kristo, binabago po ni Kristo yung ating mga pananaw. Kaya po, maging reminder po ang awit na ito, buong pagpapakumbaba po nating awitin, ang awiting ito na mayroon pong pagsumama sa Panginoon at dalangin, Panginoon, ang iyong muling pagkabuhay, ang kalakasan ko. Ang iyong muling pagkabuhay ay paalala ng lakas na kailangan ko sa araw-araw. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin na may pagbubulay-bulay ang awiting ito na tayo po ay umaawit para sa Diyos. Umaawit na mayroon pong kagalakan at pagsamba sa ating Panginoon. Reflect on the message today. Yung kahalagahan ng mga aral na nadidinig po natin at kahalagahan din naman natin bilang magkakapatid sa Panginoon ay magampanan natin ang ating mga tungkulin bilang tagapagpalakas, tagapagpaalala ng tagumpay na meron tayo ay mula sa kamatayan ng ating Panginoon. Let us sing.
In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place and find my glory in the power of, in every victory. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon sa ilang Panginoon, ang aming tiwala? In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. And only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Thank you, Lord. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. Let us sing. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength. In Christ alone, Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of. You sing in Christ alone. In Christ alone, and find my glory in the power of God. My source of strength. For the last time, you sing in Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Panginoon, sa iyo aming tiwala at tagumpay ay mula sa iyo, Panginoon. Salamat sa kamatayan mo at sa iyong muling pagkabuhay. Nagmamahal kami sa isa't isa, nagtatagumpay kami, hindi po dahil magaling po kami, dahil po ito mula sa iyong kamatayan, Panginoon. Maipamuhay po namin ang mga aral na amin pong napag-aralan ngayong umaga. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu. Ito pong aming panalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Nakaupo na po tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon. At sa oras pong ito ay tinatawagan po natin ang ating mga predikador
upang matulungan po ang inyong kapatid sa pagsagawa po ng ating pong banal na hapunan ngayong umagang ito. At ihanda po natin ang ating mga puso at ang ating isipan sa pagtanggap po natin ng biyayang ito mula sa Panginoon. Sinisikap din po natin na sa mga kapatid po nating may edad na or matatanda na ay atin po silang dinadalan po ng banal na hapunan. Yun po ay para lamang po sa mga kapatid po natin hindi po nakadalo dahil po sa kanilang mga kadahilanan. Yun po ay atin po nagsasagawa after po tayo po nagsagawa po ng banal na hapunan. Tayo muna po ay saglit na yumukot, pumikit, tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayong umaga pong ito ay amin pong dinudulog sa iyo ang aming mga sarili. Isa pong paalala niyo po sa amin na gawin po ang bagay na ito bilang pag-alala ng inyong kamatayan sa krus. Kung gaano po kayo nahirapan sa krus, Panginoon, ibinigay niyo ang inyong buhay, ang inyong sarili para sa aming lahat. Sinabi po ni Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang 26. Sa tuwing kakain po kami at iinom ng tinapay at ng inumin ito, Panginoon, ay inaalala po namin ang iyong kamatayan. Ginagawa din po namin ito bilang pagsunod po namin sa iyo. Ginagawa din po namin to bilang bahagi ng iyong katawan, Panginoon. Kami ay nagkakaisa, nagkakaroon ng fellowship. Panahon din po ito, Panginoon, upang kami ay makapagnilay-nilay mapaghisihan, Panginoon, ang mga nagawa po namin. Kung kami man po ay nakasakit ng damdamin ng ibang mga tao, humingi po kami ng lubos sa kapatawaran sa iyo, Panginoon. Paalala din po ang amin pong ginagawang ito sapagkat ikaw ay muling babalik. Bago po kami tumanggap ng mga elementong ito, tingnan po namin ang aming mga sarili. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, sa iyong harapan. Mga kapatid, sabay-sabay po tayong dumulog sa Diyos. Sa oras na ito, humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. Kung may mga nagawa man po tayo sa Diyos na hindi po katanggap-tanggap. Pangalawa po, habang tayo po ay nakapikit, nakayukot, sa ating panalangin ay tumingin din po tayo sa paligid po natin. Meron ba tayong nagawa ng di tama, nasaktan, hindi nagawang tungkulin, hindi na ibigay ang pinakaminginam na paglingkod, ihingi po natin ito ng tawad sa Diyos sa mga oras na ito. Kasalanang sinasabi din po ng Biblia, ang paggawa ng bagay na mabuti na hindi po natin ginawa, tayo po ay nagkakasala. Kaya kung hindi mo nagawang nagpatawad sa iyong kapwa, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hindi tayo nakagawa na mabuti.
panghuli po sa ating panalangin, sa diwa ng ating pananalangin, ay tumingin po tayo sa taas at tayo po ay magbigay ng ating pong panalangin sa Diyos. Mamangha po tayo sa Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Magbigkas po tayo ng mga pananalita ng pagsamba at pagkilala kung sino ang Diyos sa buhay po natin, sa ating mga dalangin sa Diyos sa oras na ito. Bigkasin po natin ang pangalan ng Panginoon. Sambahin po natin sama-samang Diyos sa oras na ito. Sige po mga kapatid, sabay-sabay nating wikain ang pangalan ng Diyos at kung paano po natin pinapasalamatan ang Panginoon sa nagdaang mga araw na ito, pinaranas ng Diyos sa kanyang pag-ibig at kapayapaan sa ating lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At sa panghuling bahagi po ng ating pananalangin, bilang aplikasyon po ng ating pinag-aralan, maaari ba magsambit ka ng panalangin sa Diyos sa iyong katabi sa oras na ito? Panalangin mo ang iyong katabi bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ipanalangin mo siya sa Panginoon. Kabahagian ng katawan ni Kristo, kaya mag-usal tayo ng panalangin sa ating kapatid. Salamat sa pag-ibig mo, salamat sa iyong biyaya. At sa pagtanggap po namin ito, Panginoon, maluwalhati ka. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ating mga ushers po ay dadala na lang po yung ilang hindi na po kayang dumako po dito sa harap. Kaya po, maaari po kayo manatili sa inyong mga upo.
Meron po ba tayong kapatid na hindi po natin nadala? Tayo pong lahat ay tumayo. In Christ alone, let us sing. I place my trust and find my glory in the power of the cross. Let's sing. In every victory. Be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Buong galang natanggapin po natin ang tinapay na ito na simbolo ng katawan ni Kristo. At ang inumin na sumisimbolo po sa dugo ng ating Panginoon Kristo na bayubay doon sa krus sa Kalbaryo at umagos para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Buong pitagan po natin tanggapin ang inumin ito. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, O Diyos. Amen at amen. Magandang umaga po. Isang mapagpala po muli sa ating lahat. Isang paalala po na ang ikapo at handog ay hindi lang po tungkol ito sa pera. Ito po ay pagsamba at pagtitiwala na ang Diyos ang nagbibigay sa atin lahat ng meron tayo. Hayaan niyo po akong basahin ng isang verse. Sa Malakias 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang magkaroon ng pagkain ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon at ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa sumobra. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos Ama sa langit, pinupuri ka po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, provision at pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga handog at ikapo bilang pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, bilang aming pagsamba sa iyo, at pagbibigay ng aming mga handog. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan at pagmamahal niyo po sa amin na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, kabutihan na makapagbigay sa inyo at makapaglingkod sa inyo, Panginoon.
Ang lahat po, Panginoon, ng ito ay dinadalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, muli po, isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Tunay po na nakaka-bless at marami po tayong natutunan sa binahagi pang mensahe sa atin ng ating pastor. Kaya nga po, no, mga minamahal kong kapatid, narito po ang mga regular activities po natin na ang lahat po ay welcome na dumalo. Unahin na po natin ang atin pong midweek service every Wednesday po sa ganap na 7:00 ng gabi. Sumunod po ang ating Dawn Watch per area na ginaganap po tuwing 5:00. Ayan, iba po ay 5, 5:30, depende po sa area na inyong kinabibilangan. Every Saturday po iyon. And we have our Sunday's worship service every Sunday, 8 a.m., kasabay po ng junior worship na sinisimulan po ng 9 a.m. doon po sa baba. Meron din po tayong Pungo Mission. Everybody is welcome to join po every Sunday at 3 a.m. So, karagdagang announcement po, we have pagbati po ng buong kongregasyon sa mga kapatid po nating sumapit sa kanilang birthday. Happy birthday po. Gayon din po sa mga couple na nagdiwang po ng kanilang anniversary. Happy anniversary po sa inyo. Para po sa ating flower sponsor, maraming salamat po kay Sir Ramil Santos. Ito po ay para sa kanyang pasasalamat sa dedication at opening ng 4PJ's Gas Retailing Station sa San Simon, Pampanga. Thank you very much po, Sir Ramil. At inaanyayahan po dito sa harapan ang meron pa pong karagdagang announcement. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Iniimbitahan po namin ang
bawat isang kabataan po na dumalo po sa ating youth service mamayang 3:00 ng hapon po. Dito lang po sa ating worship hall. And hinikayat po namin ang bawat isa po na mag-imbita rin po ng kanilang mga kaibigan o mga mahal sa buhay na dumalo rin po sa ating youth service po. Ayun po. Kita-kits po mamayang 3:00 ng hapon. Para po sa ating mga ilang announcement pa, atin pong wini-welcome po ang ating pong kapatid na si Peaches Reyes. Ma'am, pwede po ba mahilingan po kayong tumuyo saglit? Yan. Siya yung mother ni Yuna. Yan. Good morning. Welcome po sa IR Ministries Gatbuka. At welcome din po natin si Rachel Lim. In-invite po ito ni Kuya Edwin Perenya. Good morning po. At baka meron po tayong hindi pa na welcome po sa pamilyang ito na patuloy na nagmamahal po sa Diyos at minamahal po kayo. At sa oras na ito, bago po tayo magwakas sa panalangin, ay katulad po nung na-i-announce si Jack Maricar last Sunday, at pinost po ito sa ating mga group chat, tayo po ay magkakaroon ng special offering para po sa ating pong daughter church po sa Northville 9 at sa ating po mga kababayan po sa Mindanao. Actually, medyo nahuli lang po ng ilang mga linggo ang announcement na ito. At ito po ay isang utos po mula sa ating obispo, Nemi Martin, na magsagawa po ng special offering para po sa ating mga kapatid po sa Mindanao. Kaya po sa oras na ito, habang tayo po ay nakakarinig ng tugtugin, ay muli ang ating po mga ushers po ay magkokolekta po para po sa ating pong special offering po. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagbibigay. At bago po tayo magwakas po sa panalangin, ay nais po natin tawagin ng isa po nating kapatid upang siya po ay personal po na magpahatid ng kanya pong pagpapasalamat po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kami po, nang bumubuo ng pamilya namin, ay nagpapasalamat po sa inyong lahat sa hindi niyo po kami iniwan sa isang linggo, suporta niyo sa amin sa araw-araw. Medyo masakit po sa amin yung nangyari pagkawala ng anak ko. Pero hindi niyo po kami iniwanan. Salamat po sa inyo sa araw-araw na pinagdadasal niyo kami mula sa ospital hanggang sa mailibing po yung anak ko po. Di ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo at awidin po natin ang Praise God from whom all blessings flow.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat po sa mabiyayang araw na ito na inyong pinagkalob sa amin at sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay maranasan po naming lahat, Panginoon, bilang magkakapatid, Panginoon, ng iyong biyaya at pagpapala. Mga kapatid, tanggapin po natin ang biyaya at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Kristo, pakikipisan at kapayapaan buhat sa Banal na Espiritu ay sumaating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen, amen, at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang araw po ng pagsamba. Magandang umaga po muli. Magandang umaga po muli mga kapatid. At sa atin pong pagtatapos ay muli po nating awitan, sambahin na ating Diyos na banal, ating Diyos na mabuti, ating kalakasan, ating sandigan. Sama-sama po tayong umawit. Sing to Him. Layan po natin ang pinakamataas na pagsamba ang Panginoon. Sing. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, moogas sa kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, moogas sa kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Di po awitin natin, ikaw ang kalakasan, Panginoon. Let's sing. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, moogas at publihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa